mga nanonood po sa atin, magandang araw po sa inyong lahat sa mampanig ng mundo. Itong sasabihin ko, hindi po ito haka-haka, hindi po ito marites, hindi po ito opinion, at hindi po ito teorya. Ito'y totoong nangyayari. Sabi ni Marcos doon sa statement niya, reaction niya doon sa sinabi ni Inday Sara na, di ba sabi niya may kinausap siyang tao na kapag pinatay siya, iyariin mo itong tatlo. Yung tatlong Judas. Si Bongbong Marcos, alias drug addict number 1. Bangag. Si Lisa Marcos, the first drug pusher lady of the Philippines. At si Idiot Romualdez, Martin Romualdez. Idiot kasi bobo. Maniwala kayo sa akin, kasama ko yan. Congressman siya, congressman din ako, bobo yan, walang alam yan. Good! Anyway, balik muna tayo dito sa kay Inday Sara, yung sinabi niya. Para sa akin, hindi po yun threat kay Marcos. Kasi sinabi naman niya, kapag may nangyari sa kanya, di po ba? Conditional eh. Natandaan ko po, nung pinatay po ng mga pulis yung personal aid ko na si Richard Santillan, habang naglalamay po ako sa kanya sa gabi, sa araw, umiikot po ako dito sa Metro Manila, sa mga radio station, TV station, nagpapa-interview po ako. At tinatanong po ako palagi, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Ito palagi ang sagot ko sa radio, sa TV interview. Hindi po ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko sila bit-bit. So ito yung sabi ko ha, hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko sila bit-bit. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa akin, patay din sila. Ito po mga general po ng PNP, mga kernel ng PNP na kalaban ko noong panahon na yon. So ang ibig kong sabihin, ang sinabi ni Inday Sara, sinabi ko na yan noong 2018. Na hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko bitbit yung mga PNP generals at kernel na may kinalaman doon sa pagpatay ng personal aid ko. Pero wala silang nagawa. In other words, yung sinabi ni Inday Sara is a matter of survival. Di po ba? O tingnan ninyo. Sinabi ko, hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko bitbit itong mga general na to, itong mga kernel na to. May kinausap din akong tao, tulad kay Inday Sara, may kinausap din akong tao, pag pinatay ako, patay din to. And I survived. Because yun yung ibig sabihin ko. Tatapatan ko yung karahasan ninyo kapag inunahan niyo ako. That's the context na dapat intindihin natin yung sinabi ni Inday Sara. Di po ba? It is a matter of survival. Kapag pinatay niyo, papatayin ko rin kayo. Amanos tayo. Because alam ni Inday Sara na may banta sa buhay niya. And she should not take it lightly. Kasi drug addict si Mr. Marcos. Drug pusher ang first lady ng Pilipinas na to. At mga manipulador ito, minanipula nila yung eleksyon para makaupo sila sa Malacanang. Believe me, tingnan ninyo, yung paratang ko na nasa affidavit ko, sinagot pa nila? Mahigit 1 taon na? Hindi nila sinagot dahil totoo yun. Anong sinagot ng mga Marcos na to? Sa akin, sinampahan ako ng 4 na disbarment cases. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya bilang abogado. O hindi umobra. Ngayong araw, sinulatan ako ng BIR. Ang Bureau of Internal Revenue na naman ang ginamit laban sa akin. Hindi umobra ang IBP, hindi umobra ang Supreme Court. Eto, BIR na naman ang ginamit laban sa akin. Ngayong araw lang. Kung natandaan nyo, may sinulat ako na sinabi ko, ilalok ako nitong mag-asawang ito. We will crush the Dutertes. Get out of the pack. Hindi ako sumunod at sinabi ko, I'll just be crushed with the Dutertes. Try me if you can. At ito nga yung sagot nila. Pero mga kababayan, sa halip na matakot, nandito ako sa inyo. Sa inyong harapan para magpakita ng suporta para sa totoong halal ng taong bayan, si Inday Sara Duterte. Ulitin ko, si Marcos, minanipula nila ng kanyang asawa ang Smartmatic para dagdagan ang kanyang boto.
Pag dinagdagan mo ang boto, kumuha ka ng boto sa iba, nandaya ka. So walang karapatan si Marcos umupo sa Malacanang, walang karapatan si Marcos magsalita about mandate dahil wala siyang mandato. O, hinahamon ko nga itong dalawang asawang bangag eh. Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, hinahamon ko kayo ulit ngayon. Sagutin nyo yung affidavit ko na minanipula ninyo yung eleksyon ninyo. Mahigit 1 taon na yung affidavit ko nakatiwangwang dyan sa Facebook. Ayaw niyo akong sagutin dahil wala kayong maisasagot. Totoo ang sinasabi ko at pinanindigan ko yan ngayon. Wala pa noon hanggang ngayon. At pinanindigan ko rin na sa